ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, Panginoon. O Panginoon, sa Kawayan City, Lord, sa Malig, Panginoon, sa aming kamag-anakan, Lord, that you will pour out your Spirit and you will bring your salvation in this place, oh God. For you are a faithful God, for you are a faithful Father to us. Build to us the Lord Jesus Christ. Holy Spirit, we bless you and we welcome you sa aming mga buhay. Today, Lord, we receive your word that the love of the Father will be upon us and the mercy of Jesus Christ will surround us and the fellowship of the Holy Spirit is in this place. Ang kinasal ulit! Mabuhay ang dating ikinasal! Alright. So, as we continue, siyempre napakahalaga na ibigay natin sa Diyos yung, ibalik natin sa Kanya yung pasasalamat sa Panginoon. At para maipahayag naman natin, let's hear from you kung ano yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay. At para tayo paunahan, si Mama muna siyempre. Siya the best mudra of the earth. Gabis. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon dahil sobrang dami po natin. Salamat kila Pastora Mama Tess at sa team na talaga nagsama-sama po tayo sa umagang ito. Siyempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga, ako na yung pinakamasaya na babae sa balat ng mundo. Grabe yung ano ko talaga. Sa totoo lang nung time na gusto ko umiyak. Kaya lang sabi ko sa yung makeup natin guys, kung masisira, feeling ko kasi parang 28 years old lang ako nung araw na yun. Thank you Lord sa provision kasi grabe naman talaga yung parang timing din. Sabi ko grabe, sobrang ganda nung sobrang smooth, parang sobrang saya ng lahat. Siguro dahil marami rin kaming naitanim doon sa lahat na umattend doon. Talagang lahat sila kinilig. Lahat masaya. Lahat tawag dito, yung maraming naantig doon sa testimony ni Mama Tess. Salamat sa Panginoon kasi parang lagi nating sinasabi na na yung sobrang simple ng family, pero mismong si Pastora talaga na gustong ma-honor kami ni Papa Hiner nung araw na yun. Kasi wala naman talagang nakakaalam ng istorya namin at hindi na namin dapat ipagmalaki. Pahayaan na lang na sila na lang yung mag-appreciate sa amin, parang sa aming pamilya, parang gano'n. Kaya sabi ko sa totoo lang, sabi ko, Lord, kadami na mga araw, ba't nagkasakit pa ako? Sabi ko kung magtutuloy yung lagnat ko, parang hindi ko ma-enjoy yung araw na yun kasi talagang tinrangkaso ako. Parang ayoko naman sisihin si Papa Hiner kasi inaya niya ako mag-badminton. At siguro dahil sa mga preparasyon ng mga ilang araw talagang napagod ako. Paghabulin ba naman ako ng badminton, siyempre masakit na rin ang katawan. Okay lang. Sabi ko, hindi ako magtatayo. Sabi ko, umiiyak talaga ako kasi ngayon lang ako nagkasakit, tapos ito pa yung pinaka-event ko. Parang ito yung pinakahihintay ko, tapos may make-upan ako na Ate Tina, parang ang lungkot-lungkot na itsura ko, maglalakad ako doon, parang hindi ko siya ma-enjoy. Kaya sabi ko, thank you Lord, kasi nung araw na yun talaga sobrang lakas na ipinagaloob niya sa akin. Sobrang nakakatuwa kasi, grabe naman sabi ko, Lord, pag talagang ang heart mo nasa iyo, umuulan na araw-araw, tapos nung event, umaraw po siya. Parang, hindi ko ma-explain yung saya ko kasi ang ganda-ganda. Ang ganda ko kasi dun sa picture to, talaga naman walang maikakapon dun sa picture ni Kuya KR. Kasi nag-ano po kami dun sa labas ng hotel, nag-photoshoot po kami. At si Papa Hiner naman in love yata sa akin at inaya ako sa hotel. Grabe naman talaga nung umaga, pag gising namin at kakain na kasi kailangan makabalik kami rito. Pag ganyan ko ng curtain,
sabi ko, praise the Lord. Kasi pinagbigyan mo talaga yung event namin kahapon na sobrang tirik ng araw, di ba? Pero hindi naman siya matirik kasi sakto lang siya kasi May clouds pa, clouds. hindi naman pinagpapawisan yun. Kaya masabi ko, napakaraming ipagpasalamat. Yung mga bisita natin sa totoo lang, limit lang po yung mga NGC family, Daha family, IEDJ family, limit lang po yung inimbita ko doon sa sa mga close friends. Siyempre, naisama ko yung batch kasi priority ko po yung pamilya ko. Both side family, gusto ko po sila na na sinasabi ni Hiner na doon kami sa Manila mag-event. Hindi, sabi ko, ngayon i-honor ko naman kung paano si Mama at sino-honor kami pamilya. Gusto ko namang i-honor din naman yung kamag-anak ko na sila talaga yung laging andyan na tumutulong, lalo na yung mga kapatid ko. Kaya nga sabi ko, request ko talaga na sila yung sasayaw sa ayoko ng iba. Sinama ko lang si Papa Tom kasi love na love ko si Papa Tom. Kaya yun, napakaraming dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ayoko lang din umiyak doon sa event kasi masisira talaga yung makeup ko at talagang sobrang ganda ko kasi nung araw na yun. Ako kasi yung prinsesa nung araw na yun. Feel ko talaga. Sabi ko, grabe naman talaga ang Lord. Kaya naman pala hindi niya ako pinakasalan nung bata-bata pa ako. Talagang bibigyan niya naman pala ako sobrang bonggang kasal. Sasabihin ko naman doon na pa talagang piling ko bagong kasal kami ni Papa Hiner eh. Kailangan mag-wait ng 50 years. Wag Mary Rose, parang awa mo na. Ako lang yun. Sa mama at papa mo lang yun. Yun, maraming salamat. Lalong-lalo na talaga sa mga yung laging andyan na alam ko naman kung sino yung lahat na laging handang tumulong sa aming pamilya. Talagang hindi matatawaran yung pasasalamat ko sa lahat ng aming mga kamag-anakan. Nakita ko yung alam ko na hindi perfecto yung both side ng family namin. Alam ko na may mga magkakamag-anak na hindi magkakasundo. Pero nung inaya ko dun sa event, sobrang dami nila, nagpuntahan sila. Hindi nag-uusap, pinagtabi ko para magkausap kayo dyan. Yung talagang sobrang saya ko. Sabi ko nga kung ako yung purpose ng Lord, kung ako yung gagamitin ng Lord para magbati-bati lahat ng mga pamilya ko, gagawin ko po yun. Kasi mahal na mahal ko ang pamilya namin, both side ni Papa Hiner. Salamat sa Panginoon kasi parang sabi ko nga yung blessing namin na pamilya ay sabi ni Mama Tess, sabi nga kahit na hindi nakapag-aral sila, dahil ang tawag dito, yung ibinibless din sila yung bawat nakapaligid na pamilya po sa amin. Salamat sa Panginoon at talagang galak na galak ang puso ko. Sabi ko nga nung gabi, hindi ako nakatulog kasi excited ako dun sa paglakad sa aisles. At sobrang kinilig ako nung nagsayaw kami ni Papa Hiner. Kilig ako kasi hindi kami nag-uusap. Gusto kong mapil na wala kayong lahat doon at kami lang dalawa. Mapil ko talaga yung pagmamahal ko kay Papa Hiner kahit alam naman natin na hindi kami talaga sweet, hindi naman ko nakikita yung pagmamahal ng bawat isa. Sabi ko nga lumaki kasi si Papa Hiner na hindi talaga sweet yung pamilya niyan, pero hindi naman yung maging hadlang para sabihin niya na hindi niya ako mahal. Hindi siya sweet, pero pagdating doon sa yung pagpo-provide na bilang isang tatay ay talaga naman makikita mo naman na sobra-sobra at labis-labis pa yung ginawa niya sa aming pamilya. Lahat, sabi nga, kung ano yung gusto mo, mabibili mo. Yung parang gano'n. Kaya salamat Papa Hiner, talaga nga grabe naman talaga yung pagod ko sa pag-exercise at pag hindi pagkain ng kain. Talaga naman pinarin ko kasi kung hindi talaga naman hindi ko yung goal ko dahil pangit talaga yung malaki katawan ko doon. Kaya thank you Lord. Grabe po yung pagmamahal mo po sa aming pamilya. Purihin ang Diyos. Grabe daw, sobra-sobra. Kaya we thank the Lord that we have this silver anniversary and we could
able to see yung goodness ng Panginoon sa buhay namin. At siyempre sa mga kapatid, family, CLS family, lahat ng team, ng poultry team. Bagamat hindi kayo nakarating, kasi talagang occupied kayo dito, we really felt nadama namin yung concern nyo, yung how you treat us here. So, nagkapasalamat kayo sa Panginoon sa inyong mga buhay. Kaya, trabaho lang. Alaga lang. Back to normal. So, back to business. Ayun. At, salamat sa Panginoon sa mga mabubuting bagay na sinisimulan niya sa atin. At tandaan natin, ito ay kanyang He will bring it to completion. Talagang ito ay tatapusin niya sa buhay natin hanggang sa tayo ay mailigay sa level kung saan tayo gusto ng Panginoon. Amen? Palakpakan niya natin dahil ng Diyos ang mahal. Good. Hallelujah. Sino ba yung gusto pasalamat sa Lord? Kay Mia. Sinang, baka gusto naiyak. Kahapon daw, kinikilig siya. Tingnan natin kung paano siya. Tulungan mo isa. Mati lang. Praise. Go, nanay. Na binigyan ko ako ng napakahabang panahon na buhay. At saka, hindi ako po nung umpisa po ako nagkasakit po ay talagang naranasan ko po ang pagsubok sa akin napakatagal. Sapagkat po ako ay hindi po malam kung paano nangyari sa akin. Sabi ko sa Panginoon, salamat po Panginoon na ako po ay nangon sa Panginoong Jesus na ako ay palakasan po ako ng habang buhay. Dali kakasal si Nori. Kumuntik na nga po akong kumilig eh. Kumuntik na po ako naghanap tuloy ng boyfriend. Nakilig kasi siya. Hindi ko pa lang yun dahil hindi ko gagawin yung ganun dahil napakahabang po na iniwan po ako ng mahal ko sa buhay eh hindi ko po ginawa yun. Aking mga naiwanang mga anak, 4. Pagluluto. Luluto, kahit na po mahina ang katawan ko, talagang andun do ako na alagang-alaga ko ang mga anak. Aking mga apo, naiwanan ni Kuya Nerd ni kay Adenore. So, sino pa yung gustong magpasalamat sa Lord? May gusto pang magpasalamat sa Panginoon? Mia. Si Pastor Romer, baka gusto magpasalamat. Ito ang kapatid. Favorite na... Favorite ko naman sila lahat. Hindi, favorite inang. Una po sa lahat. Makita ka nila. Una po sa lahat, salamat sa Lord sa ating buhay. At binigyan po tayo ng lakas sa umaga. Nakaka-touch naman din namin sa sinabi mo. Totoo po yun. Kahit may mga pamilya na kami, ako mariyak na, hindi yata nila po. Kasi, lahi po namin mamatay sa yaking kahit na namin. Kasi silang po, kahit may pamilya kami, andyan kaya siya na talagang patuloy na sumusuporta sa amin, nagluluto. Ay, Tinataguan ng ulam. Kami nagtataguan kayo. Pinagtabihan. Hindi, napapasalamat din ako sa Panginoon sa buhay na binibigay niya sa akin sa araw-araw, na lakas, sa trabaho. Alam ko sa sarili ko na kapag ang Panginoon ay sa ating buhay, andyan lang siya. Kahit anong hirap po natin, sinusubaybayan po tayo sa araw-araw. Ganoon din, nagpapasalamat din ako sa aking ate, kay Kuya Henry Rano,
talaga naman pong andyan siya sa buhay namin, kahit sa pinansyal at sa spiritual, andyan po siya, ginagabayan niya po kami. Talagang si Kuya Hinersa kasi aking ate talagang malaki din po ang pinagbago namin magkakapatid. Nung araw po kasi talagang na kami nakakalimot sa aming Panginoon, sa ating Panginoon. Talagang sobrang bisyo po namin. Pero ngayon po, ngayong panahon po na ito na talagang natuto kami sa kanila dito po sa poultry. Kaya nga salamat sa Diyos na kay silang mag-asawa, andyan sila sa buhay namin. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ngayon ngayong araw na ito na andyan ang Panginoon sa ating buhay at tayo po ay makakakinig po ng salita ng Diyos. Ayun lang po. Maraming Alright, meron pa bang gustong mag-share ng kanilang pasasalamat sa Lord? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lahat po tayo naramdaman natin yung presensya ni Lord ngayong araw na to. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil po nung Webis po, sinamahan ko po yung buntis na kasama namin dito sa poultry. Nagpa-check up po siya. Tapos po, nung tapos na po siya magpa-check up, sabi ko parang iba yung pakiramdam ko. 2 days na po nararamdaman ko po ito. Laging sumasakit yung ulo ko. Sabi ko, Lord, ano kaya ito? Sabi ko ganun. Tapos po, anong tapos na po yung buntis na kasama ko, nagpa-check up na rin po ako. Habang kinukuha po yung blood pressure ko, ang sabi nung midwife, ang taas ng BP mo, 240/130, sabi po niya. Pero hindi po ako kinabahan. Sabi ko, wala lang yun, kaya ko yun. Sabi ko, pero nag-iisip na rin ako. Tapos sabi niya, nung kasama ko, ate, hindi ka nababalisa dun sa sinabi ng doktor sa'yo. Sabi niya, kasi sabi po ng doktor sa akin, pag hindi mo inaalagaan, inalagaan niyang nararamdaman mo, sabi niya sa akin, o hindi ka uminom ng gamot na maintenance na sinasabi sa iyo, maapektuhan ang kidney mo at saka yung puso mo. May tendency na may stroke ka, sabi niya. Sabi ko doon sa kasama buntis, tara na, uwi na tayo, sabi ko noon. Umuwi kami, naglakad pa kami nung kasama ko, naglakad pa kami. Habang naglalakad kami, ate, ba't hindi ka umimik, sabi niya sa akin. Wala, basta, lakad na tayo, sabi ko gano'n. Habang naglalakad kami, nag-iisip rin ako, sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, palakasan mo ako. Kailangan makauwi ako sa poultry ng maayos. Yun po. Nung pagdating ko po dito sa tinutuluyan namin, sabi ko dun sa asawa ko, doon muna ako sa loob, magpapahinga lang, sabi mo gano'n. Pero hindi ko sinabi sa kanya yung sinabi ng doktor sa akin kasi alam ko mag-aalala siya. Nung time na po yun, nagkulong ako doon sa loob. Naabot po siguro ako ng mga 5 oras. Inisip ko rin yung sinabi ng doktor sa akin. Sabi ko, Lord, kung may mangyayaring masama sa akin, paano yung mga anak ko? Paano yung asawa ko? At higit sa lahat sa mga mahal ko sa buhay. Sinong mag-aalaga sa kanila? Sabi ko gano'n, imbis na sila ang alagaan ko, ako ang aalagaan nila, sabi ko gano'n. Hindi ako nawalan ng sabi ko gano'n. Ano man yung mangyari sa akin ngayong araw na to, itatalaga ko na sa yung buhay ko. Pinagsisihan ko lahat yung mga kasalanan ko at tatanggapin kita bilang Diyos na aking tagapagligtas. Sabi ko, kayo na po ang bahala sa akin. Tapos pero umiyak ako naiyak kasi iniisip ko nga yung nababalisa din ako nung time na yon. Sabi ko, ano kayang mangyari sa akin pag nawala na ako, paano yung mga anak ko? Sabi ko ganun. Tapos naalala ko yung verse. Habang nagaganon ako, sabi ko, Diyos ko, mangusap ka pa sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Mangusap ka sa akin. Sabi ko kasi po, pinahihinaan na po ako ng loob. Sabi ko ganun. Yun, habang binubuklat ko po yung Bible, nakita ko po dun yung verse. Awit 23, verse 1 to 6. Yung, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tinapos ko po basahin yun. Hanggang sa nakatulog po ako. Tapos pag-ising ko, yun na. Guminhawa yung pakiramdam ko. Pero nung time na bago ako matulog, bago ako nagbasa ng Biblia, guminhawa yung pakiramdam ko. Alauna na pala ng hapon. Sabi ko, hapon na, hindi pa ako nakapagluto. Yun, dali-dali ako nagluto, naglinis na ako. Guminhawa na yung pakiramdam ko. Tapos na, hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano. Hanggang sa pumunta na ako sa kusina at tumulong sa mga gawain doon. Hanggang sa sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko nga kasi pinakalakas mo ako, pinatibay mo yung kalooban ko. Sabi ko, hanggang sa naka-attend na ako sa kasal ni Ma'am Nori. Sabi ko, yun na naman, problema ako kung ano susuotin ko. Sabi ni Ma'am, may mga damit dyan, kumuha na kayo dyan. Pumili na kayo kung ano gusto niyong suotin. Excited ako kasi
nasaksihan ko yung pagmamarcha ni Ma'am Nori, talagang napakaganda naman niya. Yun ay moment po niya nung araw na yun. Kaya yun na po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon, to God be the glory.